Bago po ako magsimula ay mag-start po muna tayo sa isang panalangin. Lord God, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na pinahintulutan niyo po akong makapagsalita sa harap at mabahagi po ang inyong salita. Ikaw po ang siyang maitanghal at mapasalamatan sa gabing ito. At dalangin ko po nang sasabihin ko lamang ay ang will mo po. Ito po ang aking dalangin in Jesus' name. Amen. So how is God preparing me for the ministry? Next. So I've come up with the subtitle po na Ships That Can Be Your Distraction in Ministry. So, how long are you going to hold on to the relationship that God wants you to live? How are you so sure that your current relationship or even the person in your prayer, even if it's a friendship, romantic relationship, and acquaintances, is God's will? Gano'n ka kasigurado na yung tao sa buhay na pinagpipray mo na sinasabi mo, Lord, sana po ito na yung tao na para sa akin. Sana po ito na yung will niyo. Sana po siya na yung makasama ko sa buhay ko. Sana yung tao po na ito na nililigawan ko ngayon, sagutin po ako. Why instead of praying for this, bakit hindi natin baguhin yung format ng prayer natin at yung laman ng puso natin to be like this? Lord, let your will be done in my life. Yung kagustuhan mo po yung mangyari sa buhay ko at hindi po yung gusto ko lang. Ikaw po ang maging center ng relationship namin. At kung hindi man po ito yung taong para sa akin, tulungan mo po akong i-let go ang plano at ang plano niyo po ang mangyari sa buhay ko. Isaayos mo po yung path na lalakaran ko. Do not say no when God told you to go. Huwag nating pigilan yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Huwag nating harangan yung mga plano ng Diyos na higit na mas maganda kaysa sa mga plano natin para sa sarili natin. Kaya hindi tayo makasunod kasi ini-enjoy natin yung mga bagay na meron tayo. Yung mga humahad lang sa pagsunod natin kay Lord. Yung company kasama yung mga kaibigan na nakilala mo. Baka isipin nila kapag nagbago ka once na hindi mo na sila sinasamahan, yung friendship nyo, sabihin nila na, ang weird mo naman, bakit ang KJ mo na ngayon? Bakit dati na lagi ka naman nagjo-join sa amin, ngayon ayaw mo nang sumama? That thing and that decision na pagbabago isn't weird. Nag-mature ka lang. Hindi mo sila kinakalimutan, pero alam mo na hindi ka pwede magstay sa ganong sitwasyon. Pwede kang tumakbo sa Diyos, pero hindi mo siya mauunahan. Kahit anong gawin mo, hahabulin ka ng calling mo. Delayed obedience is actually disobedience. I-desire natin sa puso natin na si Lord yung mag-guide sa atin. Magkaroon tayo ng puso na nagde-desire na si Lord yung mag-order ng steps sa buhay natin. Na si Lord yung mag-lead sa'yo, si Lord ang mag-influence sa'yo, na si Lord ang mag-desisyon para sa'yo. Hindi yung feelings natin. Hindi tayo na sa sarili lang natin na tayo yung humahawak sa manibela. Magkaroon tayo ng pusong nagnanais na si Lord yung manguna sa buhay natin. Ang sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Obedience is a choice to trust Lord to take the wheel of your life. Ang sabi din po sa Proverbs chapter 16, verse 3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Our purpose in life is revealed in pieces, and every pain is a piece. Every suffering is a piece. Every heartache and every brokenness. The purpose is in the pain, in the brokenness, and in the heartache. Yung painful experience po, mananatiling painful.
until i-let go mo yung nararamdaman mo na pain sa isang pangyayari na to sa buhay mo. Hindi mo makikita yung purpose ng pain at mananatili itong masakit kung patuloy ka nitong sasaktan hanggat di mo na-let go. Ang sabi po, we cannot question God. I-let go natin yung pain. It's a painful process. Hindi po madali. Letting go took a lot of time to heal. Pero at the end of the day, kapag nakita na natin yung purpose, kung bakit nangyari yung bagay na to, kung bakit nangyari yung painful na bagay na to sa buhay natin, mapapasabi tayo at the end na, Lord, sorry po kung kinwestiyon kita. Sorry kung hindi ko po nakita yung plano mo habang nararamdaman ko na parang hindi ako nagtiwala nung time na yon habang nararamdaman ko na ang sakit na nangyayari sa akin. Ang sabi po sa Isaiah chapter 55 verses 8 to 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sabi din po sa Isaiah chapter 41 verse 10, Do not fear, I am with you. Do not be anxious, I am your God. I will strengthen you, I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Today's struggle is for tomorrow's growth. He will train you and equip you, and to use your life in the ministry. Hayaan mong tanggalin ng Diyos yung mga ships na friendships, relationships sa buhay mo na hindi mo kailangan. Focus on knowing how God will use you in the ministry. Seek for the wisdom at kalinawan kung paano kanya gagamitin at kung paano yung buhay mo ay magiging useful para maitaas ang Diyos sa buhay mo. Minsan, akala natin, tapos na yung Diyos sa buhay natin. Paano kung ganito? Kaya niya pinahihintulutan na mangyari yung mga bagay sa buhay natin ay para lumipat tayo ng direksyon. Minsan sa buhay natin, sinasara ng Lord yung pinto, pero pinipilit pa nating buksan. Iyak tayo ng iyak sa nakasaradong pinto, kaya hindi natin makita yung nagbubukas na pinto. Redirection ng Panginoon yon. Kala natin rejection, kasi nasarahan tayo ng pinto. For example, nasa isang work tayo, maganda naman yung performance natin sa work. Pero natanggal tayo sa work. Kala natin, yun na yung end. Pero we are just being directed by God. We are being redirected and not rejected. Tapos, example ko lang po yung isang walis. Tingin niyo po ba yung walis is madumi o malinis? Di ba madumi po yung walis? No matter how dirty the broom is, it is still used to clean the floor every single time. We are dirty, we have failed, we are fallen, we have sinned against God who loves us so much. We all made a lot of horrible mistakes in the past. We are even ashamed of our mistakes. But it is so amazing how God still uses us. God's mercy is available to us, but He is asking you, do you want it or not? Madumi ka, pero isang yes, Lord lang, gagamitin ka niya. He can turn your bad into good. Yes, Lord, overturn my life. And when God uses you, He will turn your failures into manifestation of His mercy. Ikaw na hiyang-hiya sa mga pinagagagawa mo. Ikaw na ang dumi-dumi. Ikaw na nag-fail ng maraming beses. Palpak na mga relationship at maling choices ng tao na papapasukin sa buhay. Your story, if you feel like it's a mess, God can turn it into a message. If your life, you feel ashamed, God can turn it into His fame for His glory. Ang sabi po sa Isaiah chapter 1 verses 18, verse 8, Come now, let us settle the matter, says the Lord.
Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. And to answer the question on how God is preparing me for the ministry, He's helping me to remove people in my life that could be a distraction on how can my life be a use in a ministry. At mga kapatid, bago po ako mag-end, mag-iwan po ako ng isang challenge sa inyo. If you feel like you are like in this situation, na takot bitawan, yung relationship na hindi makakatulong sa'yo sa ministry, I challenge you to let go of this relationship and to follow Jesus. Lalong-lalo na yung mga relationship na alam mong hindi makakatulong sa spiritual growth mo. Relationships na ilalayo ka sa ministry at hihilahin ka sa maling direksyon. Sabi nga as a Christian, iba ka sa kanila. You are not one of them. We are not one of them. Don't let yourself choose this kind of temporary happiness than the joy to follow and to submit your life to God. Thank you po.